Nako, tila napahiya at sinuplak ito hong prosecution panel na pinumunuan ni Congresswoman Jerbil Luistro na kung saan ay nais po nilang isawsawa at utuin. Ito hong dating sheriff po na sinuntok ko ni VP Sara Duterte noong 2011. At ito nga hong si dating Davao City Regional Trial Court Sheriff Abe Andres ay nakikiusap po ngayon na naku, wag na idamay dito po sa issue po ng politika sa ating bansa. At alam naman natin na talaga namang politika itong ginagawang patuloy na pagsusulong ng impeachment laban po kay VP Sara Duterte. So sabi po ni Andres ay nananahimik na raw po siya. Kasi itong House Prosecutors ay isinama yung kanyang pangalan bilang testigo, sa listahan po ng mga testigo para po sa impeachment case laban po kay VP Sara Duterte. So yun ho mga kaubayan, at kaya ang dami ho ng mga iba't ibang mga reaksyon na kung saan ay napakatagal na, 2011 pa ho naganap yung nasabing insidente na kung saan ay sinuntok ni VP Sara Duterte itong si Andres. Pero matapos po ang nasabing insidente ay nanatiling nanahimik na lang ito pong si Andres, mga kababayan. 2011 at nasa Davao po itong si VP Sara Duterte. Naganap po ang insidente ng alkalde pa ho itong si VP Sara Duterte noong 2011. At siya nga ang naitala na kauna-unang babae at bata na naging mayor po ng Davao City. At yung kanyang first term ay mula noong 2010 hanggang 2013. So nangyari po mga kababayan, ito hong ang insidente ay 2011, di po ba? At sinapak po ni VP Sara itong sheriff na ito noon, si Abe Andres. Pero ngayon ay siyempre maraming nga nagtataka, ako rin ho mismo Kasi ang yung impeachable officer ay pag gusto siyang ipa-impeach ay yung kanyang mga nagawa bilang impeachable officer, dapat dun lang ho. Dapat ho yung mga insidente, kung anong kaso, dapat simula po naging vice presidente itong si Inday Sara, dun lang ho dapat sisingilin. Pero ang ginagawa ho mga kababayan hanggang yung 2011, mayor pa ho ng Davao City itong si Inday Sara. So ito, mamaya i-discuss ho natin yan mga kababayan dahil sa bawal ho yun At ewan ko lang ho kung tatanggapin ng impeachment court. Pero ito, meron hong binanggit at nag-post po itong si Andres. Ito, mapaparoon nyo sa ating TV screen mga kababayan. At nag-post siya, ito ho, ang sabi niya ay public announcement. Please, do not involve me in any partisan political matters. I have been appointed in the Supreme Court as a Human Resource Management Officer. A second-level position, it is my position ever since to refuse to comment on the incident when I was holding a PERSA-level division, particularly Sheriff 4 ng Regional Trial Court dyan po sa Davao. So, yun po ang binabanggit nito hong si Andres. At ang sabi niya, the media reports are self-explanatory. Kung ano man nangyari, di sinapak siya, tapos na ho yun. So simula noon, 2011 mga kababayan, ay nanahimik na ito hong si Andres. Pero ngayon ay pilit nga ho na kinakalkal ng prosecution team na pinumunuan ni Congresswoman Luistro. At baka pati yung mga nakaaway sa elementarya ni VP Sara Duterte, baka hanapin at gawing testigo ho, mga kababayan So dito ho, ito, ipaliliwanag lang ho natin itong binabanggit ni Abe Andres. At sabi niya, wag na siyang idamay.
yung kanyang pakiusap, mga kababayan. At ang sabi niya, tahimik na po siya rito. At siyempre, ang ganda ho ng kanyang posisyon, no? Diyan po sa Supreme Court. At, di ba, ikaw, Human Resource Management Officer. Okay na po ito. So, wag na raw ho siyang gamitin, mga kababayan. At kasi, di ba, alam naman natin na muling natalakay itong insidente ni Andres na kinasasangutan ni VP Sara Duterte Nanoy. Siya po ay mayor ng Davao City. At sabi nga ho ni Andres, gusto niya pong mapanatiling pagiging walang kinikilingan na hinihingi ng kanyang kasalukuyang tungkulin sa hudikatura. So tahimik na po ang buhay nitong si Abby Andres dyan po sa Supreme Court. Meron po siyang pwesto doon at sana ay wag na raw po siyang isawsaw, no? Dito po sa politika, mga kababayan. Kasi alam niyo naman, no, sa mga nauna rito ay itong si itong si Andres, di ba? Baka akala ko siguro nitong mga prosecutor ay siyempre galit ito, nasuntok ko ito ni VP Sara Nanoy Mayor. Baka akala gustong gumante. Kasi ganun ho, mga kababayan, talagang ang ginagawa ho ngayon, naghahanap po ng mga, sino mga nakaaway mo, gusto mong gumante. Ito, panahon na para gumanti ka dito kay VP Sara. So, ganun ho, mga kababayan, lahat na ng mga tao na para lang mapadagdag at madiin ito pong si VP Sara, ganun ang ginagawa. So, ang pinakamaganda sana, talagang, di ba, maghanap po ng mga ebidensya. At talagang kung yun po ang may pagkakasala po ang Vice Presidente, doon po panagutin, mga kababayan. So, ito ho, sabi ho ni Luistro, yung mga insidente raw bago ang 2022, maaari pa rin gamitin ebidensya sa impeachment ni VP Sara. Yan pong sabi ho ni Congresswoman Luistro. Ayon sa kanya, ang mga pre-2022 na pangyayari ay hindi mismong batayan ng impeachment, kundi magsisilbing suporta sa mga aligasyon at na may kaugnayan sa umano'y impeachable offenses na naganap habang nasa pwesto si VP Sara bilang Vice Presidente. Yun nga ho, yung kay Abby Andres. At batid ho ng prosecution panel na naging desisyon ng Supreme Court, yun ho. At na kung saan ay yung isang impeachable offense ay dapat naganap habang nanunungkulan ng isang impeachable official, kaya't ang mga naunang insidente ay iharap lamang bilang suportang ebidensya. Ayun ho, parang pang-suporta lang daw ho at hindi po direktang ebidensya. Pero dito ho, mga kababayan, alam naman natin, issue po ng politika, sasariwain yung nangyari noong 2011, tapos para sa siguro sa pagnanais na at pag-akala na mas maraming magagalit ngayon kay VP Sara Duterte na mga tao, di ba, lalo na po ng mga butante. So ganun ho, talagang inilalabas na po lahat, mga kababayan. Pero maliwanag ho, mga kababayan, dito po sa batas. Ito, tingnan natin Hindi po ako abogado, pero mas maganda kung minsan nagbubuklat-buklat ho tayo. At para hindi po tayo naliligaw. At napakasimple lang ho, mga kababayan, na kung saan para hindi ho tayo hindi ho tayo naliligaw. Kasi alam nyo ho, talagang ngayon panahon po ng gano'n na kung saan talagang ikaw ay talagang lalansihin ka dito. Ito. At maliwanag po ito sa ating saligang batas, mga kababayan, na kung saan kung ikaw ay presidente o ikaw ay impeachable officer, kung nagsimula 2022, ito pong si VP Sara, mula 2022 hanggang kasalukuyan, doon lang siya pwedeng papanagutin. Mga kababayan. Pero kung matapos yung bukod doon sa mga nauna na kanyang posisyon, hindi naman siya impeachable officer pa tulad doon ng pagiging mayor ng Davao City. Impeachable officer na ba yun? Mayor si VP Sara noong 2011
O, di po ba? So, maliwanag na ano na po yun, di? Ah, talagang ginagamit lang ho, mga kababayan, no? Na pang kumbaga sa pandurugo at yung nais ho na wakwakin ho yung kredibilidad at imahe ni VP Sara Duterte. O, ito, kasi yun nga, binabanggit ho natin, 2011, so at mayor si VP Sara, sinapak niya yung court sheriff dahil sa may order ng husgado na i-implement niya kasama sa listahan ng testigo. No? So, yun po. Pero sa ilalim po ng 1987 Constitution, ito an impeachable officer like Vice President is generally only liable for impeachable offenses committed while holding the impeachable office, not for acts before she held the impeachable office. So, yun ho, maliwanag ho mga kababayan. Nasa saligang batas ho ito. Pero, tapos gusto ho ng prosecution na ipresenta bilang ebidensya. Ewan ko lang ho kung ito ho ba. O sabagay, nasa pre-trial pa lang naman at nagmamarka sila ng mga ebidensya. Nabanggit ito isinama sa listahan ng prosecution. Pero ito ang tanong natin. Papayagan kaya ito ng impeachment court na magpresenta ng ebidensya laban kay VP Sara na nangyari na hindi pa siya vice presidente? Ewan ko lang ho kasi ang liwanag ho ng nasa ating saligang batas. O dito magkakaalaman mga kababayan kung yan po ay papayagan, di po ba? Kasi kapag pinayagan ho ito ng impeachment court, alam na natin na meron ho silang gusto na gawin at talagang lahat-lahat ibubuhos na po ang puwersa laban po kay VP Sara Duterte. Buong gobyerno na ho. Mga kababayan, talagang sila po ay nagsasanib puwersa kasi ang binabanggit nga ho rito mga kababayan parang lahat ho kasi tatamaan At ang isa ho sa mission, ang pangunahing mission ho ng lahat ay tiyakin na wag na hong makatakbo sa 2028 presidential elections itong si VP Sara Duterte. Kumbaga sa lahat ng paraan ay gagawin nila kasi bakit todas silang lahat? Makikita nyo ako, ito, ko lang naman to, pananaw ko lang naman ho ito. Pansinin nyo ho yung mga yung mga aktibo ho. Yung mga gigil na gusto hong mapatalsik si VP Sara Duterte, siguro tingnan ho natin, talikuran natin, tingnan natin paikot, patalikod. Yan bang mga nagsasabi na yan, tignan nyo, silipin nyo, may mga akusasyon sa kanila na sila po yung nakinabang dito po sa flood control project So, ibig sabihin, meron po silang motibo. At kaya't kasama ho sila sa mga nagnanais na talagang mapigilan po yung pagtakbo ni VP Sara. Kasi pag nakatakbo ito, alam nyo, pag nakalusot ito sa impeachment na ito, talagang sa dami ho ng mga sumusuporta ho sa kanya talagang lulusot ito. At kapag naupo po na presidente, kayo ho, yung ating mga taga-subaybay, yung ating mga listeners, ating mga viewers, ano ba gugustuhin nyo? Kalimutan na lang ho yung mahigit sa 1.8 trillion pesos na ninakaw, ibinulsa ng mga politiko o dapat ho nilang panagutan, pagbayaran at magkaroon po ng hustisya yung mga naging biktima ng mga pagbaha dito po sa ating bansa na marami po ang namatay, nawalan po ng ari-arian, nawalan po ng kabuhayan dahil sa mga pagbaha at yung kanilang lugar talagang napakarami ho ng mga sinasabing flood control project pero hindi po nagawa Hindi po nangyari itong mga proyektong ito, kundi guni-guni lang at ibinulsa ang pera nating lahat, mga kababayan. Gusto nyo ba na mapanagot ang mga ito? O sige. Kasi dito, only in the Philippines, mga kababayan, na kapag may malakas na kandidato at sa tingin ho nitong mga ulupong na ito, na sila ay tatamaan, nagsasama-sama ho sila nagkakaisa na talagang sanib puwersa na pigilan. Imbis na ang gawin ay
tapatan nila ng mas malakas na kandidato. Di po ba? Kuha sila ng tao na sa tingin nila ay talagang kayang ilang paso sa eleksyon. Dapat ganun ho mga kababayan eh. At punto por punto. Ano ba gagawin niya ni BP Sara kapag siya naging presidente? Ito aming kandidato, ito gagawin. Wala yan. Di ba mga ganon? Ito mas magaling ito. Mas matalino ito. Mas malaki ang pakinabang dito ng taong bayan at uunlad ang Pilipinas. Dapat ganun ho eh. Hindi, wala eh. Basta't ang misyon, wag makatakbo yan. Dahil sa pag nakatakbo yan at manalo sa eleksyon, todas tayong lahat. Ganun ho, nagiging perception. Ako, ganun din ang aking perception eh. Na kaya nagsasama-sama ang lahat dahil sa marami po yung mga mananagot ho eh. Kapag si BP Sara ang naging presidente, di po ba? Kayo ho, anong masasabi niyo ho rito? Kasi lahat to, biro mo Sherry po, 2011, mayor pa ho, si BP Sara, gusto na hong gusto ho nilang gamitin. Buti na lang ho at itong si Ginoong Abby Andres na ngayon po nasa Korte Suprema, hindi ho siya nagpagamit. Kasi kung tutusin, pwede ho siyang magsabi na, oo, sige, ididiin mo at sasama ka para mapabagsak si BP Sara. Hindi ho eh. Tahimik na ho siya. Hayaan na natin. Yun ho. So talagang naghahanap po sila ng mga ebidensya ng kung ano-ano. Ibig sabihin, yung mga naunang nakalap po nila ay mahina. Kulang. Di po ba? Sige, ano po